Hi, I'm Sharamee Morales Leoncini, Endocrinology Fellow from Makati Medical Center. Hello, Doc. Ako naman po si Ivy. I'm a registered nutritionist dietitian of Diabetes Care Center of Makati Medical Center. Doc Shara, mukha tayong magmumukbang. Naku ma'am, ang daming nakahanda dito. Oo nga, pero hindi natin ito kakainin lahat. So, ipapakita natin sa audience natin kung gaano karami yung tamang dapat kainin during mga occasions. So, ito yung mga typical na hinahanda ng mga Pilipino pag may mga handaan tayo. Oo, Miss Ivy, alam mo naman mga Pinoy, mahilig sa fried chicken, sa lumpia. Mapabata, mapatanda. Oo. Gustong-gusto yung fried chicken. Then, kita mo, carb on carb Oo, on carb, pansit, on carb lahat. kanin, Yes. spaghetti, na may puto pa. Yes, kulang pa yan. May tinapay pa yan minsan sa pansit. Usually, yung mga Pinoy, pag nakita yan, kukunin lahat. Kahit rice, may pansit, may Yes. spaghetti na. Hanggang mabusog. Oo. Okay. Hindi tayo nagsusukat. Yes, Diba? lalo na kasi Hanggat meron, syempre, sige, sandok lang. handaan eh, Christmas, Yes. minsan lang naman daw. Okay, yes. Pag ang nangyari is kumuha ng spaghetti, ng kanin, ng pansit, pati puto, so parang kung carbs yan lahat, normally kapag may diabetes yung isang person, mag-i-exceed siya dun sa kanyang allowance Oo. for the meal. Yes. Yan. So, usually pag hindi sinusukat, hindi tayo aware kung gaano na karami yung carbs na nakakain. Sumusobra tayo dun sa tamang dami lang dapat na kinakain ng isang diabetic person. Parang kumbaga sa portion, ang daming masyadong carbohydrate. Baka nga nakain na niya yung pagkain niya for the whole day. For the whole diba? day. So, isang upuan pa lang, nakain niya na yung dapat for the whole day. Oo. No? So yung una, yung mga fried food, Miss Ivy, di ba? Matataas yan sa unhealthy fats. Yes. Katulad ng trans fat and saturated Yes. fat. So, hindi siya healthy para sa katawan natin. Pangalawa, yung mga matatamis na pagkain, yung cake, yung puto, high naman yan sa refined sugars, Yes, di ba? may mga added sugars. Oo. So, magka-cause yan ng inflammation in our body na magka-cause ng diabetes in the future. Lalo na pag may mga diabetes. Kasi sa diabetes, dapat portion by portion yung kinakain. And tamang portion ng carbohydrates, protein, and vegetables para mas controlled ang sugar spikes sa isang diabetics. Alam mo daw, ang madalas nilang excuse, birthday ko naman eh, ganun, diba? Oh. Pero ang lagi kong sinasabi sa patients, parang, alam ba nung diabetes mo na birthday mo? So, hindi siya mag-a-adjust sa'yo. Diba? So, kung kinain mo siya, magiging sugar pa rin yun sa dugo mo. So, mabilis ang impact ng carbohydrates, sugars, and fat sa katawan nyo. Once yung kinain yun, ang bilis ng impact sa dugo mo. Miss Ivy, di ba, nabanggit ko nga na unhealthy fats ang mga fried food. Yes. Ano bang pwedeng alternative? Yes, Doc, buti na tanong mo yan. Kasi itong fried chicken, pwede mang roasted chicken. Madali Okay. lang din yun kung ayaw mo magluto. Bilhin mo na lang dyan sa labas. Meron yun, mga roasted chicken. Ito okay na to kasi grilled naman siya. Although marinated with sugar, pero okay na yan. And then, that one, fresh lumpia. Pwede Oo, instead of fried lumpia. Yan. Since ito yung mga available na pagkain sa handaan natin, mga unhealthy fats, unhealthy sugar, nagkakaroon ng inflammation sa katawan at nagkakaroon ng insulin resistance. Ang insulin resistance is isa tong malaking factor to develop diabetes. So, ito ang nagkakos talaga ng diabetes. On top of that, itong mga low-calorie dense food, ang tendency nito, hindi tayo nabubusog eh. So, ang tendency ng mga Pilipino, mag-overeat. Ang overeating can lead to weight gain, increase in abdominal fat. Itong dalawang factors ito, magpe-play din ng role for diabetes development. Pansin natin, no? Parang pabata ng pabata ngayon yung nagkakaroon ng type 2 diabetes. Oo, may mga patients ako na 26 years old, Type 2. type 2 na agad. Pero ang nakikita ko sa kanila, more on, mahilig talaga sa processed food at on the heavy side sila. So, kulang sa awareness na, Doc. Yes, ma'am. Kulang sa awareness and kukunti lang yata yung nag-consult din sa dietitian. Usually kasi Oo. pag meron ng diabetes yon, Oo. pupunta na. Pero kulang yung tamang information. Yes. Lalo na ngayon, usong-usong mukbang.
Oo. No, parang ang sarap-sarap kumain pag nakita mo sila kumakain ng gano'n. Sige, kain lang ng kain. Kala nila okay. Yung mga taba, collagen, mga gano'n. So, ayan. Kaya mga misinformation, kulang din sa education. Pero Doc, gusto rin natin clarify sa kanila no, na hindi naman ibig sabihin pag kumain ka ng kanin, magkaka-diabetes ka na. Or yung puto, or ito, yan, lahat na sa harapan niya is magkaka-diabetes ka na. Bakit ka ba magkaka-diabetes, diba? So, ano yung mga factors? Bakit magkaka-diabetes? Una, syempre hereditary yan. Mamamana yan, na Doc. Okay. Pangalawa, katabaan. Yes, may factor yung Yes. laging pagkain, excessive, overeating. Yun, maglilid nga sa katabaan. Oo, yung sinasabi ni Dr. kanina na will lead to insulin resistance. Pag dumami yung taba sa katawan natin. Yes, Pag napasobra yung kain natin, will lead to katabaan, yun yung possible mag-trigger ng diabetes mo. Oh. Yun. Kaya importante na alamin din natin kung hanggang gaano ba karami yung kanin, hanggang gaano ba karami ito, lahat yan. Oo. So, Doc, ang madalas nating naririnig sa kanila, di ba? Kainin mo lahat, basta in moderation. Kaya lang pag ganito kadami, paano mo malalaman yung moderation? Correct. Diba? Yan. Parang sinasabi nila, you can eat everything. Everything, but in moderation. So, yun yung gusto namin pakita later, papakita namin sa inyo kung paano ba yung in moderation na yan. So, for example, Doc, yes. For example, ikaw yung person na, Doc, kunyari, ang allowance mo for lunch is 2 portions of starch. Kung ikaw ang papipiliin, Doc, anong gusto mong kainin dyan? Kasi tatlo lang, remember tatlo lang. Spaghetti. Spaghetti, ano pa? Baka puto. Puto, okay. Doc, spaghetti 1 cup. 1 portion yon. Pero since meron tong tamis ng konti Filipino style kasi to Oo nga. So, pwede natin i-3/4 cup. Tapos itong puto mo, half. So, 2 na, Doc. Isa na lang natira. Isang carbohydrate, ma'am? Carb. Naku, baka rice, konting rice. Half cup. Half cup lang pwede. Yeah. Pag natitempt ka, gusto mo pa rin tikman si pancit, gawin mo half nito, half nun. Alright. Kaso, wala Para tayong... lahat matikman lang. Yes. Paano kung gusto ko rin ng cake? Pwede pa ba? Baka may allowance pa? Pag kumuha ka niyan, mga 40 grams, ito iwa 1/4 mo na, tapos ito 1/4 cup rice na. So, lahat ma-adjust? Yes, lahat mag-a-adjust. So, gusto namin remind everyone, hindi lang yung may diabetes na, especially dun sa mga wala pang diabetes, pero meron kayong diabetic sa family. So, tandaan po natin na mamana yan. No? So, ayaw natin na matrigger yan anytime. Kaya po, ingat tayo sa mga pagkain, lalo na ganito kadaming nasa harapan natin. Malaking factor ang diet and lifestyle. Yes, number 1 po yan. Actually, yung pagkocontrol ng diabetes, number 1 din is management of diabetes is yung kinakain. Ayan. So, sa mga kakain, alamin natin yung mga portions na tamang-dami lang. Sa mga maghahanda, magpapakain, pagbigay po tayo ng mas healthier options for them. Yan. Hindi lang yung lahat bawal. So, meron dapat mga healthier options. Lagagin sinabi ko kanina na mag-serve ng water or something that is sugar-free, merong fresh fruit, may vegetables. No? Yes. Don't forget, like and subscribe, Makati Medical Center!